Kamusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakauna at masasabi nating pinakapundamental na kwento ng sangkatauhan. Isang kwento tungkol sa pamilya, inggit at oo, ang pinakaunang krimen. Ito yung tanong na magiging sentro ng usapan natin ngayon, habang sinusuri natin ang isang napakasinaunang salaysay na humubog talaga sa pag-unawa natin sa kung ano ang kasalanan at responsibilidad. Okay, so kilalanin muna natin ang ating mga bida, sina Cain at Abel. Sila yung mga anak ni Adan at Eva. At ang kwento nila, sa simula pa lang, ay kwento na ng dalubang magkaibang landas. Okay, so simulan nating himayin ito. Si Cain, siya yung nagbubungkal ng lupa. Kumbaga, siya yung kumakatawan sa pagsisimula ng agrikultura, yung pag-aayos at pag-develop ng mundo. Si Abel naman, siya yung nag-aalaga ng mga tupa. Isang buhay na mas malapit sa kalikasan, mas nomadic. Gets nyo? Dalawang magkaibang pananaw sa buhay mula pa sa umpisa. Ngayon, pareho silang nag-alay sa Diyos. Pero dito na nagkakatalo, sa detalye. Pansinin nyo, si Cain nagbigay ng ilan lang sa kanyang mga ani. Samantalang si Abel, wow, ibinigay niya ang pinakamainam, yung matatabang bahagi mula pa sa panganay ng kanyang kawan. Hindi lang basta handog, kundi the best of the best. At yung naging tugon, mabilis at malinaw. Ang handog ni Abel ay tinanggap, kinalugdan ng Diyos. Imagine nyo yung esena, isang malinaw na approval habang yung kapatid niya nakatingin lang. Sa kabilang banda naman, yung handog ni Cain hindi tinanggap. Dito na nagsimulang mag-init yung sitwasyon. So bakit kaya, no? Maraming teorya dyan, pero ang pinaka-importante ay yung naging epekto nito kay Cain. At eto na nga, hindi niya tinanggap yung rejection. Ang naging reaction niya ay galit at matinding lungkot. Ito na yung unang domino na babagsak na magsisimula ng isang malagim na pangyayari. Sa anong nangyari next? Dito na tayo papasok sa pinaka-critical na parte ng kwento. Ang pag-usap ng Diyos at ni Cain. Isang sandali kung saan, alam niyo yun, may pagkakataon pa siyang umiwas sa trahedya. Diretso yung tanong ni Diyos kay Cain. Pansinin nyo, hindi ito isang akusasyon. Isa itong imbitasyon, isang paalala na, hey, tingnan mo yung sarili mo, yung nararamdaman mo. Binigyan siya ng chance na itama yung landas niya. Ngayon, pakinggan niyong mabuti itong babala dahil ito ang puso ng lahat. Ang kasalanan daw ay parang isang mabangis na hayop na nakaabang sa labas ng pinto mo, handang sumakmal. Nakakatakot, diba? Pero ang pinakamahalagang parte ay yung huli. Dapat mo itong pagharian. Ibig sabihin, may choice si Cain. May kapangyarihan siyang labanan ito. Pero sa halip na pakinggan yung babala, iba yung pinili ni Cain. Isang landas na diretsyo sa karahasan. Napakasimpleng paanya lang mula sa isang kapatid. Mukhang harmless, 'di ba? Tara, punta tayo sa bukid. Pero sa likod ng mga salitang yan, may madilim na palang binabalak. At doon, sa gitna ng bukid, nangyayari na nga ang hindi dapat mangyari. Ang unang pagpatay sa kasaysayan ng tao. Isang brutal na resulta ng inggit at galit na hindi niya napaglabanan. Agad-agad, hinarap ng Diyos si Cain. Hindi para alamin kung anong nangyari. Alam na niya yon, kundi para bigyan si Cain ng pagkakataong umamin sa kanyang ginawa. At ito yung sagot na tumatak sa buong kasaysayan. Isang sagot na umiiwas, nagsisinungaling at nagtatanong ng isang bagay na hanggang ngayon pinag-iisipan pa rin natin. Ano nga ba ang responsibilidad natin sa kapwa natin? Dahil sa ginawa niya at sa pagtanggi niyang umamin, haharapin na ngayon ni Cain ang isang mabigat at mabilis na hatol. At pansinin niyo kung gaano kakonektado yung parusa sa krimen niya at sa pagkatao niya. Siya, isang magsasaka, ngayon isinumpa na mula sa lupa. Pinutol yung koneksyon niya sa trabaho niya, sa pagkain niya, sa tahanan niya. Isa na siyang palaboy, isang wonder. Dito natin makikita yung desperation ni Cain. Pero pansinin niyo hindi pagsisisi ang inaalala niya, kundi yung kaligtasan niya. Ang takot niya ay para sa sarili niya, na baka may pumatay sa kanya dahil isa na siyang outcast. At dito nagiging mas komplikado at interesting ang kwento. Dahil sa kabila ng lahat, binigyan pa rin ng Diyos si Cain ng isang tanda. Hindi ito tanda ng kahihiyan, kundi isang tanda ng proteksyon. So, ipinapakita nito yung isang ideya ng hustisya na may kasama pa ring aw. So, pagkatapos ng lahat ng ito, anong nangyari?
Hindi pala dito nagtatapos ang kwento. Sa halip, nahati ang sangkatauhan sa dalawang landas. Dalawang pamilya na may magkaibang pamana. Tingnan natin tong dalawang to. Sa isang banda, yung lahi ni Cain. Sila yung nagtayo ng mga unang syudad, sila yung gumawa ng teknolohiya, mga gamit na tanso at bakal. Sila rin yung nag-imbento ng musika. Basically, sila yung nagpaunlad ng sibilisasyon, pero kasabay nito ay ang paglago ng paghihigante. Sa kabilang banda naman, yung lahi ni Seth na ipinanganak bilang kapalit ni Abel ay hindi tungkol sa pagtatayo, kundi sa pagbabalik loob. Isang linya na nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. At kung kailangan nyo ng ebidensya ng lumalalang karahasan sa lahi ni Cain, pakinggan nyo to. Si Lamech, isa sa mga apo niya, ipinagmayabang pa niya na kung 7 beses ipaghihigante ang pagpatay kay Cain, ang sa kanya 77 beses. So yung kasalanan, hindi lang inulit, pinalaki pa at ipinagdiriwang. Grabe! Pero sa gitna ng kadilimang yan, may pag-asa. Ang pagsilang ni Seth na ang pangalan ay nangangahulugang appointed or itinakda ay isang bagong simula. Isang pagkakataon para sa sangkatauhan na pumili ng ibang landas, yung landas ng pananampalataya. At dito tayo magtatapos sa isang medyo nakakagambalang tayong. Ang kwentong ito, kung susuriin natin, ay nagpapakita na yung unang pagpatay ay direktang konektado sa pagsilang ng sivilisasyon. Dahil pinatay ni Cain si Abel, pinalaya siya. Dahil pinalaya siya at wala siyang proteksyon, nagtayo siya ng siyudad. So iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Ang mga dakilang bagay na binuo ng sivilisasyon, ang ating mga lungsod, teknolohiya, sining, ay laging may kaakibat na madilim at marahas na pinagmulan?